nagbabagang babala mga kaibigan mula sa isang sangay ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Department of Health, at nagbabagang babala ngayong Marso dahil isang maliit na pagkakamali pwedeng ikapahamak mo. At bakit delikado ang tatlong mga lugar sa Pilipinas at maaring maapektuhan ang buong bansa? Ano nga ba ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Three areas in Luzon are expected to experience temperatures in the danger heat index range on Monday, March 3, according to Pag-asa. Mararanasan ang danger level ng init sa tatlong lugar sa bansa. Kaya naman muling pinapaalalahanan ang publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at umiwas sa matagalang exposure sa araw upang maiwasan ang heat-related illnesses. Quezon City, nasa danger level din ang heat index sa dalawa pang lugar sa bansa. 46 degrees Celsius na heat index o dabang init ang maaaring maranasan sa Clark, Pampanga. Habang 45 degrees Celsius na heat index naman sa Muñoz, Nueva Ecija. Pero mga kapuso, paglilinaw po ng Pag-asa, hindi pa tapos ang amihan season. Normal lang daw ang minsan biglang pag-iral ng malakas ng easterlies, kaya nakakaranas din ng mainit sa panahon. Indikasyon ito ang napapalapit na nga ang tag-init. Bakit napakadelikado ng init ngayon? Kung akala mong simpleng init lang ito, nagkakamali ka. Marami na ang hindi nakaligtas dahil sa isang bagay na madalas nating binabaliwala. Ang init ngayong Marso, mas mapanganib kaysa sa iniisip mo. Pero bakit nga ba biglang naging banta ang init? Dahil sa tumataas na heat index na pumapalo na sa mapanganib na antas. Ibig sabihin, kahit hindi ganoon kataas ang aktual na temperatura, mas matindi ang epekto nito sa katawan ng tao. Ngunit hindi lang ito tungkol sa simpleng init ng panahon, may mas malalim pang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ingat. Dahil tatlong lugar na delikado na ngayon. Ayon sa Pag-asa, may tatlong lugar sa Pilipinas na ngayon nasa danger level ang heat index. Una dito, ang Quezon City na mayroong 46 degrees Celsius, ang Clark, Pampanga, 46 degrees Celsius, at Nueva Ecija na nasa 45 degrees Celsius. Para sa ilan, baka isipin nilang normal lang ito, pero hindi. Ito ang klase ng init na kayang pumatay. Hindi pa kasama rito ang matinding epekto sa mga may sakit, matatanda at mga batang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Ano ang mga delikadong epekto? Akala mo ba basta pawis lang ang magiging problema? Mali. Dahil una, posibleng magkaroon ng heat cramps. Nagsisimula sa isang simpleng pamumulikat pero maaring humanto sa mas seryosong kondisyon. Pangalawa, heat exhaustion. Pagkahilo, panghihina, pagsusuka, mga palatandaan na kailangan agad kumilos bago lumala. At ayon pa sa Department of Health ay ang heat stroke. Ito na ang pinakadelikado. Biglang pagkawala ng malay, kumbulsyon at kapag hindi naagapan, maaaring ikamatay. Pero hindi lang ito tungkol sa nararamdaman mo. Paano kung biglang hinimatay ang isang kaibigan mo sa gitna ng kalsada? Alam mo ba ang dapat gawin? Kung hindi, baka hindi mo rin namamalayan na nasa peligro ka na pala. Ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, kailangan mong kumilos bago maging huli ang lahat. Narito ang dapat mong tandaan. Lumayo sa init kung maaari, iwasan ang paglabas sa pagitan ng 10 AM hanggang 4 PM. Uminom ng maraming tubig, hindi iced tea, hindi soft drinks, at lalong hindi alak. Gumamit ng proteksyon, payong, sombrero, sunscreen. Lahat ng ito ay makakatulong. Kung may nakikitang sintomas ng heat stroke, ilipat agad sa malamig na lugar. Alisin ang masisikip na damit at lagyan ng cold compress sa leeg, pulso at kili-kili. Huwag hintaying lumala bago dalhin sa ospital. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.
Hindi ito babala, ito ay totoong banta, kaibigan. Karamihan sa atin, iniisip na hindi mangyayari sa akin yan. Pero ang init ay walang pinipili. At ang hindi pag-iingat ngayon ay maaring pagsisihan mo sa huli. Kaya ngayon pa lang, magdesisyon ka na. Babaliwalain mo ba ang babalang ito o gagawa ka ng paraan para protektahan ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay? Hindi mo kailangang maghintay ng balita tungkol sa mga nabiktima ng heat stroke, kaibigan, para seryosohin ito, dahil baka sa susunod, isa ka na sa kanila. Have mercy, O God. Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo aking bibigyan ng kapahingahan. Sa gitna ng matinding init ng panahon, napapagod ang ating katawan. Pero higit pa sa pisikal na pagkakapagod, maraming bagay sa buhay ang nagpapabigat sa atin. Problema, takot, at kawalan ng katiyakan. Kung ang init ng araw ay kayang magpahina sa atin, paano pa ang init ng mga pagsubok sa buhay? Ngunit may pag-asa, kaibigan. Sa halip na lumapit lang tayo sa lilim ng isang puno o uminom ng tubig para maibsan ang init, mas lalong kailangan natin lumapit sa ating Panginoong Hesus. Siya ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan, hindi lang sa ating katawan, kundi lalo na sa ating espiritual na aspeto. Ang init ng araw ay pansamantala, pero ang init ng kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Huwag nating hayaan na ang init ng mundo, ang hirap, ang alalahanin, ang takot ang siyang magpapahina sa atin. Sa halip, hayaan natin ang init ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ang pumuno sa ating puso at magbigay ng lakas. Ngayong tag-init, alalahanin natin, ang tubig ang lunas sa init ng katawan, pero si Jesus ang tunay na tubig ng buhay. Liliman ka ng payong sa init ng araw, pero si Jesus ang lilim sa anumang pagsubok. Nawawalan ka ng lakas, lumapit sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapahingahan. Ngayong araw, ipanalangin natin ang mga taong nahihirapan. Sa init man ng panahon o sa init ng mga pagsubok, magbahagi ng isang simpleng paalala o encouragement sa isang kaibigan tungkol sa kapahingahan na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga Panginoon sa lahat, sa gitna ng matinding init, parehong pisikal at espiritual, kami ay lumalapit sa iyo. Ikaw ang aming nilim, ang aming tubig ng buhay at ang aming kalakasan. Tulungan niyo po kaming hindi lamang protektahan ang aming katawan mula sa init ng araw, kundi lalo na ang aming puso mula sa init ng pukso at pagsubok. At nawa po'y maramdaman po namin araw-araw ang init ng iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pagmamahal, pag-aaruga at pag-aalaga sa amin. Tulungan niyo po kami at patuloy na ipadama ang inyong pong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.